Are you ready? All right. The title of the message is Why Grace is Amazing. Bakit amazing ang grace? Ang ganda na Tagalog ko. It's supposed to be a word for Tagalog para sa amazing. Kamangha-mangha. Okay? Bakit kamangha-mangha ang grasya ng Panginoon o habag-loob ng Panginoon? And with that, let's go to Romans 6, chapter 6, verse 1 to 4. That says, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Unang matutunan natin ngayong umagang ito, patungkol sa habag-loob ng Diyos, ay ang grasya, ang grace, is not cheap to be abused. Hindi yan mura, no? Na basta lang natin abusuhin ang grasya ng Panginoon. So what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. Sabi ni Paul, we died to sin. How can we live in it any longer? Lahat tayo nakatanggap sa ating Panginoon, nakatanggap din ng grasya ng Panginoon. Of course, that grace is salvation, kaligtasan sa ating Panginoon. Sino na dito talaga na totoong tinanggap nyo ang Panginoon sa inyong mga puso at buhay? Taas kamay. Kasi kung hindi ka tumaas ng kamay, mamaya tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo ng totoo. Alright? Now, so, ang basis natin dito, yung grace ng Lord, nagiging available ito sa bawat isa the moment he put his trust in God and received Jesus Christ as Lord and Savior. Bakit? Kasi maraming mga tao na kahit na niligtas sila ng Lord, patuloy pa rin sila sa kasalanan nila. Para kang isang magnanakaw, pumunta ng simbahan at sabi mo sa pare, Padre, papatawad naman. Nagnakaw po ako ng Star Apple. Sabi ng pare, ilan ang ninakaw mo? 5, Padre. O sige, ang kasalanan mo ay napatawad na anak. Padre, sandali, pwede ba kumuha ng advance? Bakit? May natira pa kasi dong 5. So, babalikan ko pa mamaya. Yung tao na nagsisi sa kanyang kasalanan, na humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, hindi niya na uulitin uli. Kasi kung uulitin niya, ay kanyang inaabuso ang grasya ng Lord. Tandaan po natin, basically, wala pong bayad ang ating kaligtasan. Tama? Tama? Maraming hindi naniniwala sa atin dahil tayo naniniwala sa Bible. Sabi nila, hindi pwedeng ang kaligtasan ay libre. Dapat mayroon yan presyo. Of course naman may presyo ang kaligtasan. Because it takes the Son of God, the one who created the universe, the one who created you, everything in this world, to die on the cross because He loves you and He wants to save you. Ganon katindi. So, kung ikaw ay naligtas ng Panginoon, kung ikaw ay naniwala at binigay mo ang puso mo, lahat-lahat mo sa Lord, kapatid, through the promises of God's Word, that you become a child of God, totoo yun, you become a child of God. Because you received the Lord Jesus Christ, according to John 1:12.
Tama ho, di ba? And then even yung pinaka-popular na binibigyan natin ng diin palagi, yung John 3:16, na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay hindi magkaroon ng kamatayan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So life itself came after when a person put his trust and belief in the Lord Jesus Christ. Okay na ba yon? So, nalatag na natin yung ating pundasyon ng ating pag-uusapan. That all of us were saved by grace. Ikaw, ako, si pastor, walang ipagyayabang sa kanyang kaligtasan dahil sa grasya lamang ng Panginoon. Amen? Amen? Pare-pareho lang tayong niligtas ng Diyos, mga kapatid. Pare-pareho lang tayo. Right. Now, what is living in sin? Bakit marami pa rin pupunta doon sa pinag-usapan natin, doon na kahit ligtas na sila, andun pa rin sila pumapaling? Ito yung hindi masyadong obvious pag-usapan natin. Pakilagay sa board. Yung hindi obvious, number 1, yung mayroon kang dishonest gain sa iyong mga ginagawa, sa iyong pagtrabaho, sa iyong relationship, sa company, o kanino man, no? Mayroon ka palaging lamang. Mayroon, yung mapaglamang ka sa kapwa mo. Yung pag ginagawa ng isang tao yan, hindi obvious yan. Tama? Dahil hindi tinatanong, hindi napag-usapan. But the same, kasalanan. Ano pa? Kapag nagpapautang ka, nagbibigay ka ng malaking o mataas na interest. No? Yung mali kasi at hindi maganda sa harapan ng Panginoon ay yung sobrang tubo. Pwedeng tumubo, pero wag sobra. Yung 20% parang naman ata, di ba? Mukha ka ng sibuyas. Tama? Sino ditong pumapatol sa sa Bombay? Sorry sa mga Bombay namin na mekos-mekos lang kami ngayong umagang ito. Okay. Sino dito pumapatol? Ay yung kumakapit sa patalim kapag dumating na si Judith. Okay? O kaya may negosyo. Marami akong alam na na nakakapunta ako doon sa negosyo nila, maya-maya may naniningil. Pangit yung nagpapautang ka pero ang taas ng tubo mo. It will not really result into good business. Kasi mali. Pangatlo, continuing lying. Yung dito, parang pinanganak na kahit na meron kang Kristo sa buhay mo, sinungaling ka pa rin numero 1. Once in my life, umalis po ako sa samahan ng mga pastor na alam ko mga nagsisinungaling. And honestly, I said, I have to go. Dapat maghiwalay tayo. Bakit? Harap-harapan sinabi ko, dahil hindi ako makapag-work sa mga lingkod ng Diyos na mga sinungaling. The Bible says that the father of lies is Satan. Nakakala na namin, parang poem lang, parang kanta lang, no? Ang dating sa atin, sarap pakinggan, no? Si Satan pala. Pero mga kapatid, mayroong mayroong tinatawag na eternal, value, super, no? Either yung truth na yan ay magdadala sa iyo sa heaven or sa hell. The truth is, when you put your trust doon sa salita ni Satanas, lahat naman sinasabi niya ay walang pundasyon ng katotohanan. Yan yung pinag-usapan natin ngayong umagang ito. It's very important kasi ito lahat related sa grace ng God. When you are a born-again Christian, when you are a child of God, pagkatapos ganyan pa rin yung ugali mo,
ay di inaabuso mo ang grasya ng Panginoon na binibigay sa iyo. Sorry for the Christian, but not paying tithes honestly. 'Di ba? Dapat meron kayong marunong sana kayo gumawa ng kahit yellow paper na lang kung magkano ang kinita nyo, tapos magkano ang inyong ibibigay sa Lord, isauli sa Lord. We will not talk about tithes this morning, about finances. But kapag hindi mo ginagawa yung honest, na stewardship sa Lord, you still abusing God's grace. Let's go to 1 Corinthians 6. Kasi merong obvious dito. Na sa lahat naman na panahon ay naririnig natin at nababasa natin ito. Sabi ng 1 Corinthians 6 verse 9 to 11, "Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God?" Yung mga suwail, yung mga dininiwala sa Diyos, hindi talaga sila pwede doon sa langit or will be accepted in the kingdom of God. Do not be deceived, neither the sexually immoral nor idolaters. Somehow, this is, obvious na paulit-ulit sinasabi ng Lord. Nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Kapag may nakita kang Kristiyano na ganito ugali, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Wala ka talagang masasabi. No? Mananalangin ka na lang talaga. O kaya baka sabihin mo pa, sa pangalan ni Jesus, magbago ka na. Hindi mo naarok kung gaano kalalim at gaano kaganda yung grace ng Lord na binigay sa iyo. Ang isang church na nangangaral patungkol sa kasalanan ay usually hindi pinupuntahan ng popular na masa. Because sila ang magiging topic. But the purpose why Jesus called us to salvation is for us to be changed. Kapag hindi ka nabago, ay para mo na rin hindi natanggap ang gift, ng salvation, ng new life sa ating Panginoon. Agree ba kayo doon? Pero lahat tayo dito, ito yung background natin, Ang sabi dito sa verse 11, "And that is what some of you were." Okay? Past tense. Lahat na tumanggap kay Jesus, ganon tayo noon. Sabi sa katabi mo, ganon ka. Swindler ka. Idolater ka. Lahat, manginginom. Okay? Lalakero. Babaero. Parang masaya doon. Kayo, okay lang kayo dyan? Parang tahimik kayo dyan. Parang tinatamaan kayo. Pero nag-enjoy doon, no? Alam nila na ganun sila dati. Kayo, okay lang kayo? Sino dito? Mag-honest na tayo dito. Lahat naman tayo guilty. Yung mga nangalista doon, hindi lahat para sa iyo 'yon. 'Di ba? Yung iba, sa iba naman 'yon, 'di ba? Okay, hindi naman pwedeng sa iyo lahat. Parang gift sa iyo lahat. Okay. But you were, past tense, you were. Sabi mo sa katabi mo para magklaro tayo dito ngayon, ganun ka. Sabi mo, ganun ka. Ganon ka. Pero dati yon. Ayan. Alam mo ko bakit? Ano ginawa ng ating Panginoon?
Ano ginawa niya sa atin? Bakit naging past tense yun? But you were washed and sanctified and justified. Hinugasan ka ng dugo ng Panginoon para luminis ang iyong kasalanan. Pangalawa, ay pinagbanal ka ng Diyos. Alam niyo ba, ang banal lang ang makarating sa presensya ng Lord. Not physically, pinag-aaralan namin kaninang umaga sa devotion, not physically na pupunta ka ng heaven kasi ang heaven, ano lang yan, abode na mga banal. But you know, where the presence of the Lord is, nandoon yung holiness ng God. This morning, in our midst, you know, the devil, Satan, cannot stand in the congregation. He cannot stand. He cannot stand sa pagpupuri natin. Kung di nyo natatanong, mga kapatid, ang abang pastor nyo po ay nasa audio and basta yung mga audio business, ganyan. So, isa sa mga na-upgrade ko dati ay isang church. So, sabi nila, Pastor, gusto namin ng magkaroon kami ng mga drum set dito and amplifiers and everything like that. Alam niyo, so binigyan ko sila ng drums, kinumpleto ko sila. Pagkatapos, yung unang month nila, binabato sila. So, habang nagpe-praise and worship sila, nanggagala yung mga bato sa subdivision. Dung. Nagjo-join yung mga sa paligid, yung community during praise and worship. Ganda, no, di ba? Habang nagpe-praise and worship, may nagjo-join ng mga bato. Tang dang ganyan, di ba? Sa wall. So sabi ko, lang yan? Lilipas din yan. So susunod, sabi nila, Pastor, Sabi ko, kumusta may tugtugan nyo? Okay na, Pastor. Kaso lang yung mga leaders ng church, yung mga matatanda, yung mga deacons namin, sabi nila, bakit dyan linagay yung drums? Bakit? Maingay daw. Ay, sabi ko, alam mo, ang mga demonyo, masakit sa demonyo yung praise and worship. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Nag-concert kami sa Baguio, one time, with the Interchange Band, yung old Interchange Band. Mayroon kaming invitation sa Baguio. So, grabe ang namin, naka-coaster pa kami lahat. So, may convoy talaga kami. Pagdating namin ng Baguio, mayroong streamer, Welcome Interchange Band. Hindi namin alam kung saan pupunta. Ayun pala, doon kami pupunta sa Itogon Mines. Alam yung minang patay? Pagbaba namin ng coaster, parang 2 inches, parang 24 inches lang, bangin na. So habang bababa sa ganon. Pagkatapos nung nagko-concert na kami, nakahang kami sa may stage. Yung stage na yan, so 1,000 feet kasi minahan yan eh. Pag bumigay, doon ka, hallelujah, praise the Lord, heaven ka. But you know, ang pinakamatindi doon, 30 to 45 minutes kami nagtugtugan. Ang bigat. Alam mo, tumutugtog na hindi mo narinig yung tinutugtog mo. Yung kumakanta, hindi mo narinig. Kasi nga, yung mga anito, the power of the anito, anandun. But when we broke, nang na-break na namin, yung yung wall na yan, with the praise and worship, nagkaroon ng power. And then, there was this good delivery of God's word. Nagbe-break eh. Pinagbanal tayo ng Panginoon, and lahat tayo dito pinagbanal na tayo ng Panginoon, and the presence of God, wherever His praise and worship of His people, nandoon yung presensya niyang banal sa paligid. Amen? Kayo yon, pinagbanal kayo ng Panginoon. Sabi sa katabi mo, you are holy. Sanctified. Pagkatapos, sa dami mong kasalanan, yung kanina nakalista, before the you were, di ba? Ang nakalista doon. Marami pa doon. Gusto nyo? Marami pa. Marami pang nakalista doon. Yun ang pag-usapan natin. Ang sabi ng Lord, dahil sa aking anak na namatay sa iyo, of course, you are justified because tinanggap mo si Jesus.
Now, if you receive talaga si Jesus sa puso mo, ikaw ay justified. Walang pwedeng sacrifice na pwede natin gawin para palitan natin o pantayin natin ginawa ng Diyos sa atin. Grace ng Lord yun. Hindi pwede mo makukuha yan eh. Sa grasya lamang ng Panginoon. That's how amazing God's grace is. So kung hawak-hawak mo ang God's grace, no, niligtas ka ng Panginoon, hawakan mo ng mabuti yan. Kasi sa dami ng mga tao, isa ikaw na nakatanggap ng grasya ng Panginoon. Yung mga tao dyan sa labas, walang grasya, tingnan mo yung mga buhay nila, walang patutunguhan, walang direction. Nakakita na ba kayong tao, bawat sweldo, nandoon sa lasingan? Huh? Nakakatuwa sa Facebook, di ba? Yung manginginom na asawa, di ba? Pagbukas ng asawa na babae ng pinto, yung kanyang iniinom, natatago. Di ba yung para-paraan, di ba? Tuwang-tuwa yung mga tao dun. Pati kayo tuwang-tuwa din, di ba? Di ba? Oh, mga kapatid, ang grasya ng Lord, sa atin yan, hawakan natin, wag natin abusuhin. Hallelujah. Amen? So you were like that before, but you were washed, sanctified, and justified. Ang sabi ng verse 15 of 2 Corinthians, pakilagay naman, ang sabi niya, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves. Jesus Christ died for you, and your life now doesn't belong to you. Don't live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Naintindihan ba natin? Nung ikaw nakatanggap ng grace ng Lord, ng salvation ng Lord, wag natin abusuhin. But you have to really dedicate your life that you live no longer para sa sarili mo. Anong ibig sabihin nun? Lord, because isa ako sa mga taong niligtas mo, na kung hindi dahil sa effort ng ibang mga tao, na nakarating sa akin yung magandang ebanghelyo, yung magandang balita na ikaw'y nagliligtas. Yung ibang mga tao gumastos para makarating sa iyo yung mensahe. Tama, di ba? But ikaw naman, you just don't live for yourselves. But you take part, alam niyo sa mission, di ba? You take part. Mag-ano kayo, mag-project kayo, Lord, itong isang 100 piso na to, o 200 piso ito, na ito, ay ilalaan ko ito, ibigay ko to sa church para gastusin ito sa mission so that others will find also salvation. Because nagpapasalamat ka dahil sa grasya na iyong natanggap ng kaligtasan. Di ba? Alam ko nakalimutan na natin, di ba? We received the Lord Jesus Christ once. Once na rin tayo pumunta sa altar, umiyak po tayo, binigay po natin yung ating buhay sa Panginoon, pero right after that, we forgot everything. And ang pinakamatindi dito, na-abuse natin ang grasya na yan ng Panginoon. So, anong sabi ng salita ng Diyos? We don't live for ourselves. Di ba may kanta niyan? No? Sino dito? Tumutugtog ako dati sa sa church. Walang sino man ang nabuhay para sa sarili. Okay, come on. Walang sino man ang natitigok para sa sarili. Di ba? So, totoo naman yan, you start to live, appreciate mo palagi, that the grace of God is always a part, no?
is always a part of your life, of your daily journey sa Lord. Okay? Mabuti pa kung naalala nyo yung sa McDo, dati, sino dalawang si Karen, at saka sino mga tatanda dito, tatanungin ko. Si Gina, no? Okay. Si Karen, yung kaharap ni Lolo. Tama, di ba? Tama? O, bahala kayo kung ano yung pag-aantindi nyo. Pero yung kaharap niya, na apo, nalulungkot kasi daw yung kanyang binabangkit, yung isa. But sabi niya, ito ay para sa apo kong. Yung kaharap niya pala, oh, mahal pala ako ng lolo ko. You know, when God's grace is a part of your daily routine sa buhay, no, magkaroon ka ng appreciation and you say, Lord, this part is for your grace so that other people will find also salvation. Amen? 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 Ito pa. Verse 16. So from now on, we regard no one for a worldly point of view. Kayo naman lahat, di ba, tinatanggap ko kayo, tinatanggap kayo ni Pastor Joshua, lahat ng mga leaders and the leaders of the church and then the brothers and sisters, di ba tanggap kayo? Pag sinabi na Christian, ay tanggap kita. Hindi kayo titingnan ng, ito worldly to, grabe to. Di ba? In our time, pag sinabi na pupunta ka ng sinihan, worldly ka. In our time, pag sinasabi na nagdidisco ka, makamundo ka. But in our time, it's not the issue anymore. The issue is, natatanggap pa natin ang bawat isa, not in the point of view of the world. Kasi nga, binago na ni Lord eh. Amen? Binago na tayo ng Lord. Binago na tayo ng Lord. Naiba yung language, ang laman yung content ng language natin, naiba kasi binago na tayo ng Lord. Pero sabi dito, ng verse 17 of this Corinthians, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone, the new has come. Okay? So we are new in creation, all ways are gone, and all things in life became new. Kaya nga pag sinasabi nila na pag ang Kristiyano, nagugulat sila kapag ang Kristiyano gumagawa ng hindi tama sa syudad. Sasabihin kaagad ng mga observer, ay nako, Kristiyano pa naman yan. Ba't ganyan yung ugali niya? Ha? Kayo ba yung nakaranas na gano'n, kinompare kayo? No? Na kasing kasing pananampalataya, the same faith, at na-compare kayo. Sinabi niyo, ba't ikaw, ang ganda ng ugali mo, siya, bakit? No, nga tipong gana, naranasan niyo na ba yan? Ha? Kasi, mga kapatid, the world is seeing us in the point of view, not in the point of view of being worldly. But kasi, binago na tayo ng Lord. Binago na at you are a new creation. Okay? Amen? Alam nyo ba yung kagandahan namin mga lalaki, hindi naman sa mukha eh. Tama, di ba? Pero mas advantage kung may mukha talaga. Yung binago ng Lord, di ba? Pinalitan yung puso, naging gwapo sa harapan, hindi lang sa Lord, sa harapan ng mga girls. Di ba? Di ba girls, gusto niyo yung binago ng Lord, yung bang hindi ka kakabahan na pag pinakasalan mo, gagawin kang butterscotch. O kaya bubugbugin. Sino nang bubugbog dito? Yung magaling mag-butter talaga. Di ba mas gusto niya yon? Yung gusto ko hindi manginginom, di ba? Basta mabait talaga. You know, when you're a new creation in Christ, baguhin ng Lord yung puso. Hello? Alam ko may mga sikreto kayo, no? May mga kamalditahan. Kwento nyo sa akin mamaya,
Okay? Atin-atin lang yan. Okay? But you know, binago tayo ng Lord. Sabi sa katabi mo, binago ka. Amen? Ha? Pag hindi ka binago, hindi ko pwedeng gamitin ng Lord. Okay, let's go here. Mag-alauna na. Diba? Maga pa, diba? Anyways, mga kapatid, there are a lot of issues that need to be evaluated sa buhay po natin. Ready ba kayo dito sa mga issues sa buhay natin? Number 1. Okay, just along the way. Why few Christians shine in the workplace? Bakit konti lang ang mga Kristiyano talagang ay ano ba tawag diyan? Nagpe-perform na maganda, no? Sa kanilang trabaho. Ha? Kulang sa pag-appreciate ng grasya ng Lord. Kasi kung na-appreciate mo, when you receive a certain job, papasalamat ka sa Lord. Lahat sa office mo ay mamahalin mo. Tama, di ba? Kasi nga, nagpapasalamat ka sa Lord. Why? Why? So, how deep is our goal to glorify God in the workplace? Bakit yung hindi pa Kristiyano ang pinipili at mga Kristiyano ay nagkakalat? Siguro, yung si Pastor Louie ay na-discuss na yung mga ganyan, di ba? Bakit yung mga Kristiyano nagkakalat at ibang hindi pa Kristiyano ang preference ng mga company na tanggapin? Bakit sila hindi sila nagsistrike? Bakit sila mababait sila? Bakit sila govern at bakit sila disiplinado? Bakit sila ay obedient doon sa namumuno sa kanila? Pero yung bakit yung mga Kristiyano? Alam niyo kung bakit? Because our salvation is free. And we tend to say, by the grace of God, I'm saved. Kahit anuman gawin ko, okay, nobody and nothing can pluck me away from, the love of God, from the hands of God. Ayan yan ang basis Basis ng mga Christians na nagkakalat sa office. So mga kapatid, you are a carrier of God's grace. Pero wala kang ka-social graces sa buhay mo. Hello? Masakit Masakit. Sino na ito nakaranas talaga na kick out ka? Na-terminate ka dahil sa ugali mo? Number 2, why few honestly giving and surrender their lives to the Lord? Kasi in our times, mga kapatid, the moment we receive the Lord Jesus Christ, nung sa time ko, talagang sinuko ang lahat-lahat sa buhay sa Panginoon. Alam niyo bang isang tao na sukong-suko na talaga sa Lord ng kanyang buhay? Obedient yan sa harapan ng Lord. Carrier ng God's grace yan. Why? How many % of our lives and what are the aspects? Self ba natin, family, ministry, finances, hindi tayo naging honest sa pag-surrender sa Panginoon. Hallelujah. 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 Sino magsasabi ng Lord, yung work ko sa'yo to. Yung work sa'yo to. Kagabi po, nandun po ako sa isang church na tinulungan namin ma-pioneer 21 years ago. And then, nakakatuwa dahil sabi ko, grabe, yung lahat kami na parang mga starter elders at that time, parang 7 na lang kami nagpapalitan ng doon sa video, na 7 na lang kami original na natira. But then, the ministry grew, nagkaroon ng thousands of people at malaking mga facility. Pero ang hinahanap ko isang portion kung saan sa gallery na kung paano nag-umpisa. Plinano ng 10, first service, 38 people came sa isang video key bar. But because they all love the Lord,
Talking about finances, nakita ko doon, binenta nila ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang mga ari-arian to finance the church so that other people will be brought at the feet of the Lord Jesus Christ. You know why? Because those people are grace carriers. God's grace carriers. They don't care. They don't care. Because I was there. I was part of it. I was part of it. Wala pa naman kami sasakyan para ibenta. Pero we were part of it, of the pioneering group. And you see people, makita mo mga tao, malulungkot ka na lang kasi mga kabats mo, wala na doon. Marami nang namatay. Tapos parang 5 na lang kami, 7 na lang kami doon na, wow, tayo na lang natira dito. And then, the thousands people na nandoon, hindi ka kilala at hindi mo rin sila kilala. But alam mo, pinakamaganda doon, umuwi ako na, ay Lord, I saw your grace to those people na nagbigay ng kanyang buong buo para sa Lord. Alam nyo guys, hinahanap ng Lord yung mga tipong taong ganon. If you work for yourselves, yung mga ari-arian natin, sa Lord lahat galing yan eh. So when time, sabi ng Lord, akin na yung mo, bintana mo. Kaya mo ba ibigay bintana mo? Oh Lord, nanakawan kami, papasok yung mga magnanakaw. Sabi ng Lord, akin ang pinto mo. Willing ba kayo ibibigay yung pinto nyo? Lord, paano naman? Hindi naman kami makapasok sa bahay pag walang pinto. Tama, di ba? Walang mabubuksan. Hindi na kami makaalis kasi wala ng pinto. Okay? How much of what we have really belongs to the Lord? Kanina, pinag-aralan natin that ang ating buhay ay para sa Panginoon, that we live for God. Alam, nagkikita-kita lang tayo dito every Sunday, pero from Monday to Saturday, mga kapatid, tayo yung mga people of grace dyan na kumakalat sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad, sa ating mga workplace. These wonderful people. You are the wonderful people who are there. Hindi nila kayo kilala. But ikaw yung isa na talagang dala-dala mo yung grasya ng Panginoon, na dala-dala mo yung kaligtasan ng Panginoon, and then one day, giving the opportunity to honor God, you are ready to surrender yan para sa Panginoon. I just want to see, mga kapatid, why we're here, why God provided us a very beautiful place. Dati mga simbahan natin, pag may dumadaan na tricycle, si pastor, dali lang, alam mo na. Okay? Palagpasin muna. Ganyan. O kaya, doon sa pinuntahan namin dati, nagpe-praise and worship yung church dito, magkatabi. Tapos may doon, merong gumagawa na, ang tawag dito, anniversary. So naipit kami sa gitna. Salita niyan, bang, 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 may basketball pa, pero dito, mga kapatid, pag linggo solo natin. Ano nyo ba yun? Ang lawak na lugar natin, pwede ka sumugaw. Sabihin mo, Tonyo, mahal kita. This is a good place. Kahit ang gagawin mo dito, mga kapatid, sa place na to, walang mangialam sa'yo. Hindi tayo ma-hold up, may security guard po tayo. Palakpakan nga natin ng Lord. Hindi nyo na-appreciate, di ba? But only the grace of God. Ang Diyos lang pwedeng gumawa niyan. At sana nakikita natin yan. Na ang Panginoon, mabait sa Grace Gate. Mabait sa church ang Panginoon. Amen? Ang lawak ng parkingan, sabi ko nga sa inyo, magdala kayo ng mga 10 sasakyan nyo, i-park nyo dyan. Umpisahan nyo alas 4 madaling araw, pabalik-balik, i-park nyo dyan. Lawak ng parkingan natin. Hallelujah! Di ba? Kung meron ka mga ang tawag dito, pushcart, di ba? Itabi mo dun sa sa mga bios na, binibenta ko yung mga bios dun, yung puti, gray, at saka pula. Yan. Itabi mo doon. Sabihin mo, Lord, hindi na malayo, magkakabiyos din ito.
magkakatatak din ito. Itong gulong na tong kahoy, mapapalitan dito ng goma. Di ba? Amen? Basta don't stop being, people of God's grace. Yung nag-appreciate ka, hindi ka umaabuso sa grasya ng Lord sa buhay mo. Amen. Sige nga, palakpakan natin si Lord. So, do we still believe in the word and concept of sacrifice? Nagsasakripisyo pa ba tayo? Hindi yung lumuluhod sa kanang penance, o kayo naglulod sa munggo, naglalakad. Di natin kaya yon. Or else, mayroong bato daw. Bato sa labas, no? Umpisahan mo doon, simula sa gate, kung kaya mo. But yun, sinasakripisyo mo yung buhay mo for the sake of the gospel. Sinasakripisyo mo ang buhay mo for the sake of God, for the sake of the people or other people, who need salvation. Okay? Sa June 30, July 1 and 2, our church will be participating, isang Baptist church, na magkaroon sila ng evangelism in Kabading. Hindi Kabading, Kabading in Antipolo. And also, on the 2nd of July, there will be a evangelism inside the Manila Boys Town in Marikina. It's our pleasure to join. As a pastor, it's my pleasure to join with that effort. Kasi marami pang tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Alam nyo ba na bawat isa sa atin will be involved in evangelism? Ano mangyayari? Magkaroon tayo ng second service dito, third service dito, and the fourth service dito. Ano nangyari? Ba't ang tahimik nyo? O wag na tayo mag-evangelize. Gusto nyo ata tayo na lang dito, no? Party. Di ba? We need to reach out for other people. Amen. Amen. Bring your friends. Bring your kumare, kumpare. Anyways, how much we fear God or how much we fear life? Most of us, takot tayo sa buhay. Baka kinabukasan, patay na po tayo. Pag ginawa ko to, Lord, baka mamatay na ako. Kanina yung heart ko parang, wala kasi akong tulog eh. Kinabukasan, parang naka-4 na kape ako dahil doon, hindi ako nakatulog ata. So, habang ako nagpiprepare ng pagkain kaninang umaga, nagluluto, sabi ng heart ko, So, nakakapit na ako. Lord, pag inatake ako, ang kamay ko, nasa kalan na. Para pagpababa ko, may baba ko na yung apoy, di ba? O di safe pa rin, di ba? Alright? Okay? So, ganun lang. Pero ang sakit talaga kanina. We fear life. How much we fear God? And how much we fear life? Lord, na to? I-reserve ko to kinabukasan. Sayang. Di ba? Sabi ng na widow. Alam mo si widow, tsaka si sino ba yon? Si Isaiah? Si Elijah. Okay. So, sabi, binigay ng widow yung kanyang lulutuin na pagkain at saka yung oil, the last thing, binigay. Nagutom ba sila? They don't fear life. Patay kung patay. Tomorrow we will die. But ito, kailangan ng lingkod ng Lord. Binigay. And from that time on, hindi sila nawalan ng oil and flour. At sila'y nabuhay. Buhay na buhay. So, but do we fear God? How much we fear God? Ako, takot talaga ako sa Lord. Takot ako sa Lord. Hindi ako takot mamatay. Now,
Why few are involved in the ministry? Isang tanong, no? When under grace, no, we need to evaluate ourselves. Talaga ba na ang lahat ay kabahagi dapat ng ministeryo? Mga kapatid, all of us are called by God to work for Him. You are saved and called by God to work for Him. Kahit ano man, no, na aspeto, saan ka mag-umpisa, anumang uri na ministeryo meron ka, basta meron kang ginagawa para sa kalwalhatian ng Lord. Amen? Amen? May ministry ba na magdadala ng tubig? Water girl o water boy? Ayan, ganyan. Wala pa. Okay. So, kanya-kanya lang kami dito. But hindi ko hinahanap yan. But a simple ministry in the church matters when you do it for the glory of God. Kasi lahat tayo dapat, no? May ministeryo. Ang ayaw ko sa lahat din pag minsan yung CR, ma-check ko siya na madumi. No? Pag minsan, mali ang paglagay ng basura. Paano ka makapagpwesto ng maayos sa CR kapag yung basurahan na doon nakapwesto ng mali? Dapat doon siya sa maganda. Alam niyo ba yun? Pag-arrange lang ng CR, may art yan. Naniwala ba kayo doon? Oh, dapat nga sa CR mayroon tagahawak ng alcohol, no? Tapos may nag-aabang doon. Tapos na siya. Okay, ganyan, di ba? Saan? Alam mo, memorize mo naman kung sa left ba? Okay, right, left ba? Sprayan mo na ng alcohol. Ministry yun eh. Di ba? Pag kulang yung tubig doon, lagyan mo yung balde ng tubig. Di ba? Ministry. Service sa Lord. Ministry is serving the people of God. You do it for the glory of God. Yung masabas parang tayo mga first class na mga na nilalang ng Panginoon na nandidiri po tayo sa mga ganyang gawain. But yun, humility, serving other people is a ministry. Exercising God's grace in your life. Kasi niligtas ka nga ng Lord. Si Lord nga, hindi nag-arte-arte na, papuntang cross, di ba? Hindi sinasabi nga, walang palo-palo na, masakit ang palo, di ba? The last time, di ba? No? Tinatalian, tapos ginaganyan, tapos tinatadyakan, tapos nagagalit yung nagsasakripisyo. Si Lord hindi ganon, hindi umarte yun eh. Hindi umarte. It's for the glory saving you, di ba? Hallelujah! Amen! Ano ngayon kung may hawak ka ng pamunas? Alright? It's for the glory of God. Amen? Huh? Ipag-pray mo yung bangko na yan. Lord, yung uupo dito, sana hindi niya mabutas yung upuan na to hanggang ikaw ay darating. Alright? Yung uupo dito, pagpapalain mong buhay. Kung matanda man siya, pagpapalain mo siya. Sana lumakas pa ang kanyang tuhod. Sana maging joy ang kanyang mga apo sa kanya at alagaan siya ng kanyang mga sariling anak. Ganun. At sa pagdating niya ngayong umagang ito, sa pagsamba sa Lord, ay puspusin mo siya ng iyong banal na espiritu. So where are we now in our Christian life? Ang tagal na natin ginagawa, ang tagal na natin alam to, pero hindi natin nagagawa. Amen? May pag-asa pa ba na mabago natin ang takbo ng mga buhay na niligtas ng Lord? Amen? Sabi ng Bible, let's serve one another, especially those who are inside, the fellowship of the brethren. Ano ba ang ginagawa ng habag loob ng Panginoon sa atin? Paano natin ito marespondihan? Sabi ko kanina, we cannot buy God's grace. Nothing can equate God's grace or the price of grace. Kung ipikit natin ang ating mga mata at alalahanin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, meron ka bang naalala na direktang ginawa niya sa buhay mo? Ano maging tugon mo ngayon? Di ba?
Minsan iiyak ka na lang dahil sa kabila ng ginawa mo or ginawa niya, nakuha pa nating talikuran siya. Na alam natin na ito lang ang makapagdulot ng kabutihan at pagpapala sa atin. But how can we respond to God? Sabi ng Bible, mga kapatid, we shall love the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind, and with all our strength. Heart, soul, mind, and strength. Okay? Kaya mas maganda, mga kapatid, mas laliman pa natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Okay? Gusto ng Panginoon na ito, yung kapatid na to, matindi to pag nagmahal sa Lord. Of course, the rest of us, di ba, gusto din nating maranasan yung pagmamahal ng isang kapatid sa ating Panginoon. Because if that happens, mga kapatid, we will become an extension of His love. Mahal niyo ba ang Lord? Gusto niyo bang mabago ng Lord ang takbo ng inyong pagkakilala sa Kanya? Gusto niyo bang hawakan ng mabuti at huwag ubusuhin ang grasya ng Lord sa atin? Pwede ba tayong tumayo ngayong umagang ito? Can we respond to God and say, Lord, yeah, I'll give my life. Yes, Lord, mold me. Kulang pa ako, Lord. Ito yung buhay ko. Okay? Tinatalaga ako sa iyo, binibigay ko yung buhay ko sa iyo. Ikaw na bahala. You are the potter, I am the clay. Kung ano man ang loobin mo sa buhay ko, you design it according to your plan and to your will sa buhay ko. Isuko natin ang lahat sa Lord, and then the Lord will talk to us personally. Then the Lord will start to work wonderful things sa ating mga buhay. And the Lord will start to change the destiny of our lives. Mahal ka ng Panginoon. Yeah? The thing that we are going to do is to respond to Him properly by loving Him with all our hearts, with all our soul, with all our strength. Okay? With all of our hearts. Lahat yan.